walang ano kasi, walang kahit na balibaliktarin mo yung mga argumento ng panig ng taga-usig, no? Yung foreigner, yung prosecution team ng ICC at maging yung mga abogado ng supposed to be EJK, no? Victims, wala ka talagang wala kang makitang poste ng kaso na matibay na magdidiin sa dating Pangulo. Yun ang problema nila. Nasa ikalawang araw, tapos na. Magde-day 3 na nga itong confirmation of charges, Sir Jay. Pero based on your assessment sa monitoring po ninyo, ano ho ba yung nailatag ba ng maayos ng prosecution yung kanilang mga presentasyon laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sa defense side, walang duda na maayos yung pagkakasalansan ng kanilang argumento na ito ay walang dapat kinaso, walang dapat hinaharap na kaso at ito'y dapat na i-dismiss at pauwi na, no, sa Pilipinas ang dating Pangulo. Kung doon naman sa panig ng taga-usig, nanghihinayang lang ako kasi ang dami-dami at laki-laki na ng gastos. No? Tapos nadagdagan pa ng expose kahapon na meron palang ginastos, no? Na maleta para sa mga investigador nito. Yung mga humaharap ngayon dyan sa panig ng taga-usig, especially yung mga taga-ICC, no? Unfortunate lang kasi tinitingnan ko, bakit puro dyaryo yung sinasampa, walang matibay na hindi ganun siya katibay kasi ako matagal akong reporter sa Justice and Court, no, sa Pilipinas. Pagka humarap ka kasi sa kaso, narinig mo pag pinapanood mo yung mga panig ng taga-usig, pag nag-present sila, talagang istakat yung nakasalaysay talaga, nakasalansan lahat yung mga katibayan. Hindi yung puro cut out lang ng newspaper o kaya video clip ng isang balita, ng isang telebisyon. Wala pa akong nakitang nanalong kasong ganun unfortunately, Admar, Jade. Opo. Sa tingin mo, tama yung ginawang desisyon ng dating Pangulong Duterte na hindi dumalo nga dito sa confirmation of charges hearing dyan sa ICC? Kung minamahalaga mo ang pagiging Pilipino at ikaw ay isinasakdal sa isang dayuhang korte, talagang kahit ako, hindi ako harap. No? Tama yung desisyon niya not to recognize the court because meron tayong existing judiciary sa bansa. Matibay ang ating judicial system, meron tayong Supreme Court, meron tayong mga regional trial court, at kung meron man dapat duminig sa mga kaso, kung ito man ay talagang kaso, dapat dito sa Pilipinas dahil dito nangyari ang kaso. Pangalawa, yung sinasabi nilang, kasi binugbog tayo ng mga istorya noon, no, sa media, especially sa traditional media o mainstream media, na 20 to 30,000 yung biktima ng extrajudicial killings, only to find out pagdating dito sa anong pangalan nito sa confirmation hearing, ilan lang, no, yung I think less than 50 ang kanilang tinukoy na kaso, at doon sa 49 or so na kaso, 3 lang yung sinasabi nilang pwedeng iugnay. Ito mula sa mismong taga-usig or yung complainant, no, 3 lang ang pwedeng direktang iugnay, yung dating Pangulo sa sinasabi nilang crime against humanity. Again, ang basis nila ay sapagkat merong mga speech yung dating presidente na kapag ka ikaw ay ginulo mo ang aking mga Pilipino at ikaw ay involved sa droga, ipapatayin kita, which is an hyperbole. So, nangingiti ako at naiinis as a student of law, no, at taga-Masid, na bakit ganito kababaw yung anong tawag nito. Tapos may isa pang Pilipinong abogado
na para bang kinukutya niya yung buong lahing Pilipino na hindi magandang tingnan at hindi magandang pakinggan, Admar, Jade. Po. Since mismo ang dating Pangulo nang nagsabi, tanggap na niya yung kanyang magiging kapalaran dyan po sa ICC, Oo. Sir Jay. Sa tingin mo, dapat pang ituloy ng mga ng legal team yung pag-participate nga dito sa confirmation of charges hearing o sa kahit anumang hearing dyan po sa ICC? Well, wala choice, kasi nakasakdal siya and he needs to be represented. That's why he needed the lawyer. Pero siya, the mere fact that he is not participating, he is not attending, is already a manifestation ng hindi pagkilala dyan sa, anong tawag nito, sa proceedings ng ICC. At sabi ko nga, kung may katotohanan at mukhang documented naman, yung pakikipagkutsaba ng Marcos administration sa mga investigador ng ICC o sa mga kinatawan ng ICC nung sila ay nasa Pilipinas at sinasabing may mga pera pang involved, malaking bagay ito, no, sa anong tawag nito, sa credibility ng court, and it might not be good for the court to even proceed with the proceedings and just let Mr. Duterte go home to the Philippines. Kasi wala na, sira ng kredito nila eh. Paano maniniwala ngayon ng mundo na ang International Criminal Court ay patas? Samantalang lumalabas na sila ay bayaran, no? Kung paniniwalaan itong mga documented expose kahapon. Po, mismo ang Pangulo din, di ba? Yung mga rason niya, hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC, kidnapping, Yes. itinuturo niyang kidnapping yung ginawa sa kanya at itinuturo nga niya yung nasa likod yung administrasyon ng ni Marcos Jr. Dalawa kasi ang iniisip ko dyan Jade, no? Kung itutuloy kasi yung hearing, kasi tandaan natin ito, preliminary pa lang ito, no? Kaya confirmation of hearing, ang equivalent nito sa Pilipinas ay preliminary investigation, no? Malalaman dito kung merong sapat na dahilan para ituloy ang pagdinig sa kaso. So yan ang buod, no? Akala kasi ng iba, hearing na ito sa kaso, hindi po. Preliminary pa lamang ito para to determine whether there is reason para ituloy doon na sa korte na. Pre-chamber nga ito eh. Wala pa sa chamber. Pagka sinabi nilang hindi sapat ang ebidensya, wala nang didinggin na kaso, no? Pagka sinabing napatunayan dito na walang jurisdiction ng ICC, halimbawa, hindi na rin matutuloy yung bista ng kaso. So yan ang sitwasyon ngayon ng kasong kinakaharap o isinampa laban kay Mr. Duterte. So within 60 days, kung hindi ako nagkakamali, within, no, sa loob ng 60 araw, magdidesisyon ngayon ang korte kung isasampa nila ang kaso doon sa chamber mismo para dinggin ang kaso o dito pa lamang, kumbaga sa DOJ, sa National Prosecution Office pa lamang, dismiss na ang kaso. Ganun yun, Jade. Oo. So ito, nakikita na ito lahat ni dating Pangulong Duterte. Kaya ganun po ang kanyang sinasabi, considering din na politika din, isa sa mga rason kung bakit nga andyan siya ngayon sa ICC. Tama ba, Sir Jay? Correct. Walang kahit na balibaliktarin mo yung mga argumento ng panig ng taga-usig, no? Yung foreigner, yung prosecution team ng ICC at maging yung mga abogado ng supposed to be EJK, no? Victims, wala ka talagang wala kang makitang poste ng kaso na matibay na magdidiin sa dating Pangulo. Yun ang problema nila. Kasi kahit na yung mga first year College of Law, pag ang basis mo ng charges mo ay cut out, no, ng dyaryo o splice tape ng video sa isang news report ng telebisyon, anong tawag nito? Lumalabas kasi hearsay na lahat yan, no? So, wala akong nakikita pa so far. Yung
fair na analysis na talagang magdidiin. Kasi kung may kasalanan talaga siya, no, at meron silang, kahit na yung dinala nila, tapos ngayon lumalabas pa, speaking of families of victims, no, ng EJK, ngayon may lumalabas sa social media and even in international media na yung mga supposed to be pamilya ng biktima, hindi talaga mahihirap kasi ang argument nila, Jade, Admar, ang naging biktima ni sa war on drugs ay yung mga mahihirap lang, no? Hindi yung mga malalaking anong tawag nito, tao, mga traders or yung mga drug lords, yung gano'n, no? Kundi yung mga mahihirap. And then you see families of victims, tapos nakasuot ng anong tawag nito, yung kasuotan na branded, no? Ang mga bag ay daang libo ang halaga, talagang magkakaroon ka talaga ng problema as a lawyer. Paano mo titindigan yung kaso, Jade, Admar? Isipin mo, naka Louis Vuitton, naka kung ano-anong mga branded na scarf and bags and damit. I don't know, paano nila ma-justify yung kanilang argument na may hirap lamang ang naging biktima ng war on drugs, Jade, Admar. Dalawang tanong na lang bago ko ipasa kay partner Admar, Sir Jay. Noong panahon ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sinasabi po ng prosekusyon na talagang nagkasala itong si dating Pangulong Duterte dahil sa marami daw namatay during sa kanyang termino. Kung tatanungin mo yung taong bayan, yung mga Pilipino, ano yung kanilang saloobin? Hindi ho ba may mga lumalabas din na mas mataas yung kanilang pagtitiwala na nakikita po natin sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang laban kontra illegal na droga? Alam mo, yan pa ang isang problema ng ICC. How do you convict somebody who is beloved by the general population of a country? Tsaka ang project War on Drugs is a government project, no? It is a campaign of the government against drug infiltration in the country. Bakit hindi mo ngayon kasuhan? Conversely, ba't di mo kasuhan ngayon yung presidente ng Mexico na may campaign, may war on drugs? Yung Amerika, may campaign against war on drugs. Why single out Rodrigo Duterte of a small republic in Southeast Asia? So yan ang mga bagay na kanilang titimbangin ng pre-chamber ng pre-chamber ng ICC kung itutuloy pa ba nila ang kasong ito o hindi.